For the fourth part of the neuro examination is we have the strength and weakness. This video is for guidance only and aims to help aspiring applicants prepare for the neuropsychiatric examination. The information shared is based solely on my personal experience and is not official advice or representation of any government agency. Please use this as a supplementary reference alongside your own preparation. Kumusta mga ka-aspire? Tulad nung isa din akong aplikar kaya nasubukot abutin ang aking pangarap na makapaglingkod sa bayan. Napasa ko ang neurotest ng walang hirap pero nadali ako sa general physical exam. Kaya ito, nagpapagaling muna ako ng operasyon ko habang nag-iintay ng kwota. Sa part na ito ay kailangan mo maglista ng 5 weaknesses at 5 strength. At ang dapat mong sulat dito ay yung mga katangian at ugali ng mga sumusunod. Tip number 1. Dapat sa panahon pa lang ngayon na habang naghihintay ka ng kota, ikilala mo na ang sarili mo para hindi ka na mahirapan sa part na ito. Bakit? Kasi kung kilala mo na ang sarili mo at alam mo na ang iyong mga kakayahan at alam mo na kung ano ang katangian mo na masasabi mong kalakasan at kahinaan, ay yun na agad ang isusulat mo dito. Example, public speaking. Kung mahusay ka magsalita sa harapan ng madaming tao at hindi ka nahihiya at kayang-kaya mong ipahiwati ang sarili mo at ang handiyan na meron ka, isa itong matuturing na strength o kalakasan mo dahil bilang isang public servant ay dapat kayang-kaya mo ulihin ang kiliti ng publiko para sa magandang relasyon ng organisasyon at komunidad. Tip number 2. Iwasan mong isagot ang salitang family dito. Alam ko, parami ang guilty sa inyo. Pero, hindi naman sa bawal na sisagot ito at hindi rin na automatic na bagsak ka pag ito ang sinulat mo. Pero kasi, parang gasgas na yung sagot na ganon at para natin hindi ka dumagdag sa mga tao na sumagot nun nung mga unang panahon pa. Tip number 3. Sa pagsagot nito, especially sa witness, ay kailangan mo isulat ang mga katangian o kahinaan mo na hindi ganon ka-negative in nature. Example, iwasan na sumagot dito na maiksiyan yung pasensya o mainitin ang iyong ulo. Remember, ang ina-applyan ng trabaho ay law enforcer at normal na sa nature nito na makaharap ka sa araw-araw ng mga pasaway na tao at kailangan i-observe ang maximum tolerance o mahabang pasensya mo. Tip number 4. Ang masasuggest ko ang sagot mo dito ay ilagay mo yung weaknesses mo na kaya mo i-overcome o baguhin o kaya naman ay gawa ng paraan para maging positive attitude dito. Paano? Example, kung ang weakness mo ay gastador tapo may hawak kong pera, kaya gagawin mo ng paraan ito para ma-overcome. How? Gawin mo ang nausong ipon challenge nang sa ganon ay kung may hawak kong pera ay ang una mong iisipin ay ang mag-save agad bago ka gumastos. Hindi ba na-overcome mo na yung weakness mo sa pamamagitan ng pag-accept ng mga challenges? Ganon na yun. Basta mag-isip ka lang ng mga weaknesses mo na kaya mong gawa ng paraan para maging strength. At pag naging strength naman siya, dapat connected siya sa profesyon na papasukin mo. Kung tutusin, madali lang sagutan ng part na ito, basta mauunawaan mo lang. At ngayon, alam mo na ang secret sauce para puksain ang part na rito ng neuro exam, maaari mo mong ilapag ang email address mo sa comment section para mapadalan kita ng free reviewer. See you sa next video mga ka-aspire.